Hello guys! Welcome to the channel. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nandito ako ngayon sa kahabaan ng Corais Road. And we are on the 7th of March. Para naman sa Hijri, nasa kalagitnaan tayo ng Ramadan month. And speaking of Ramadan, let me take this opportunity to greet our Muslim brothers and sisters a very blessed Ramadan. May your hearts be filled with love, joy, kindness, and of course, generosity. Para sa mga kababayan nating OFW na nagtatanong ng commercial flights sa kabila ng tensyon dito sa Middle East, I'm speaking at least for Riyadh to Manila. Latest announcement mula sa Philippine Airlines ay canceled ang kanilang Manila to Riyadh and Riyadh to Manila flights until March 10. That will be Tuesday. Yung Cebu Pacific naman, ang kanilang Riyadh to Manila flights, ang last check ko ay until March 6. Hindi ko lang alam kung ano ngayon ang latest development sa kanilang flights. Surprisingly, yung Saudi Airlines ay hindi nagka-cancel ng flights. Meron silang 11 in the evening flight. Ano yung mga website na pwede nyo i-browse para makita ang latest development? Yung King Khalid International Airport, lalagay ko sa screen. Andun yung mga flight schedules nila, pero of course hindi siya ganun ka-accurate. Ano pa yung mga foreign airlines na pwedeng maging backdoor para makauwi ng Pilipinas commercially, yung mga commercial flights? Nandyan yung China Southern Airlines, ang Cathay Pacific din can be an option. Again, I do not encourage anyone na mag-travel sa kalagitnaan ng kaguluhan dito sa Middle East. Pero so far, as of this time, yung mga layover sa Dubai, Abu Dhabi, Doha, Kuwait, Oman, ay hindi pa viable option. Waiting for the bus here at Corais bus stop. Sa kabila ng kaguluhan at tensyon dito sa Middle East, ay kinakailangan nating ituloy ang buhay. Do the essential things. Ano ba yung mga essential, mga mahalagang gawain? Pupunta ako sa parlor, palinis ako ng kuko, kapapagupit. Waiting for bus number 250 bound to Abu Dhabi Square. Again, disclaimer lamang, hindi ko ini-encourage yung mga kababayan natin o kung sa inyo pa mga viewers na mag-travel this time. Nagbibigay lamang ako ng impormasyon kung ano na ang kalagayan ng commercial flights. Hindi po ito yung mga mandatory, hindi po ito yung mga repatriation flights. I'm speaking about yung mga commercial flights base sa kanilang mga websites schedule.
Bumaba ako sa King Abdulaziz bus stop dito sa part ng Sulemania. Matawid ako dyan para tahakin ko yung daan patungo ng Sulemania Filipino Market. Nandito ako ngayon sa Sulemania Filipino Market. Tingnan natin kung bukas ang parlor. Papa-manicure, pedicure. Papakulot ng buhok. Magpapatrim ng buhok. Parang bago ka dito, no? 8 months po. Yun ako sa kabila eh. Nasa kabila na pa. Regularly. Kila Jade. Taga saan ka sa atin? Pag. Halos magkakamag-anak siguro kayo ng mga tropa. Ha? Ako, pagkalat ka. Kailan? Noong 8. Via ng airline. Nakasingar na yun. Philippine Airlines yun eh. Anong kailan? 7 na yun eh. 8. 8 ng February. Hindi pa nang hindi pa nang nagigera. Hindi pa. Sakto siya nakauwi. Dito. Wala. Take out din kuya, isa na ito. Ano yung sinigang? Sinigang na ba? O saka yan, take out. Dalawang ulam sa kanin. Take away. Yun. At saka bumili na ako ng food for my lunch. Take out. Pero pwede rin sila magpa-dine in. Ha? Filipino market. Dito may Jollibee. May Jollibee. Ang pambibilin. Waiting for bus number 250. Kung tatanungin ako regarding security situation dito sa aming lugar, sa Riyadh, I could say generally peaceful and business as usual. Yes, may mga pag-atake na nangyari in the past few days sa area ng Eastern Province at dito naman sa Central Riyadh ay sa area kung nasaan yung US Embassy. But generally, wala pa namang announcement regarding security concern. Actually, yung mga nare-receive nga naming SMS or text messages mula sa gobyerno ay regarding sa weather situation but hindi sa security concern. Hanggang dito na lamang guys. Salamat sa panonood. Keep safe and see you in the next one. Bye-bye!